Ta karon sa lesson 10, sanctification. Now, kini pulong sanctification nangita unta kog laing pulong nga ipuli ani kay di man ni nato madunggan kasagaran sa atong sige tag istorya, no. Gawas og naa ka sa simbahan labi nag mga daghan ang karaan sa simbahan o theological yu kaayo og sinultihan kay kini usa ka termino although naman sa Biblia pero kanunay ning gisgutan sa mga theological discussion. Lesson 10, sanctification. Ang sanctification just basically means the same as holiness. So, kung maingon tag holiness, daghan man nakasabot ana, holy, balaan. So, kani holiness is pagkabalaan. So, basically, ang sanctification, magisgot sa pagkabalaan. Amen. Sanctification. Okay. So, arita sa atong pag-discuss din mga igsoon for the next few minutes, kining sanctification or pagkabalaan, dunay duha ka kilid, no? Two sides. One is separation from evil, ito na tawag negative aspect, o ang ikaduha, dedication to God, which is a positive aspect. Positibo ni in relation sa atong relasyon sa Dios, no? Paghalad nga to sa Dios, pagpaduol sa Dios. O kining usa, pagpahilayo gikan sa dautan. No? Nakatawa ko gamay kay nahinumdum man dai ko sa katong sa una baka nang sige pa kog sakay og barko nya ang sakyan katong padong sa Iligan. Kay akong asawa taga Iligan, biya na kumusta taga Iligan. Og inigsakay mo sa barko sa dayon ng mularga na ang barko kuhaon na itong mga pisik nga gahigot niya sa pier niya dahil naghinahinay na siya og atras gikan sa pier. Magpatukar man dayon to ang in charge sa barko, magpatukar dayon sila og magpahilayo na lang etc. di ko so ito nakataha basta mao nang kataha magpahilayo na lang. Nahinumdum ka na kay ang kining negative aspect sa sanctification mao ni ang pagpahilayo. Nagpahilayo ba kung ikaw nagpahilayo ka gikan sa dautan, natuman ning negative aspect pagpahilayo, pero wa pa na mahingpit, dili pa na kompleto, it's not complete until you include the second aspect of sanctification, which is dedication to God, ang paghalad sa imong kaugalingon ngadto sa Dios. So dili igo nang magpahilayo kas dautan kundi imong ihalad ang imong kinabuhi ngadto sa Dios. The scripture states that without holiness no one will see the Lord. Mao na giingon sa Hebrews chapter 12 verse 14, no? Di pwede ang tawo nga wala mabalaan, dili gyud makakita sa Dios. Now, pwede unta nato isgutan ning topic sa pagkabalaan or sanctification nga murag mataas-taas unta, pero shortcut man ning ato, no? I mean dili shortcut nga wa tay makatunan, pero dunay minubo ra ba. So ato lang kuhaon ang important essential nga mga aspects nga masabtan nato ni. Pero dunay misunderstanding manggod aning holiness, no? Or pagkabalaan or sanctification, dunay misunderstanding with relation sa atong pagkinabuhi alang sa Ginoo. Pero maybe we'll find sometime later nga makahisgot ni ana siguro more in depth sa ani nga topic. But at this point atong i-emphasize nga kung magkinabuhi ka lang sa Ginoo or tawag kang anak sa Dios, Kristohanon, tinun-an sa Ginoo sa Dios at tinun-an ni Kristo, ang sanctification kinahanglan mo operate sa imong kinabuhi. And as I said, separation from evil, dedication to God. Now, ang kining dedication to God, makita ning ato ning kining two aspects ba, negative, positive, separation from evil, dedication to God, makita nato ni sa Romans chapter 12 verse 1 and 2. Daghan man naka-memorize ani. In Romans chapter 12 verse 1, makita nato dinhi ang dedication to God nga aspect. Kay nag-ingon man,
Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Doon na may mga act of worship na to, mga physical, kanang pananglitan. May isa tagamot. Pag daig sa Ginoo, physical man na siya. Kanang muluhod ta, no? Physical na siya. Pwede ra man na og ditaganan mo luhod, palodhon kita. Mapugos man na nato. Kunya singan ani. Mo na makita sa mga tao. So, una-una sila nga nag-isa ta kamot, nagpiyong tag mata or unsay atong ginabuhat nga nag-worship ta. Physical na siya, no? Pero kana siya mga outward visible indications of worship. Pero it does not mean, hopefully sakto pod ang inward ana, pero it does not mean nga og naka-posture ka ginana, naka-forma ka ginana nga you are doing the actual act of worship from a spiritual standpoint. Lahi po na siya. Mayong taong magka-consistent na silang duha, hopefully, no? Pero ang point diri is ang atong act of worship, spiritual act of worship kanang dawaton sa Dios, involves offering our bodies as living sacrifices ngadto sa Dios, holy and pleasing to God. So that is the positive aspect of sanctification. Offer yourself to God. Kaning offering your bodies, kaning bodies din it means our entire self as represented by our bodies nga mao na siya, no? As the kining observable, visible object nga makita nato dinis kalibutan. Na wida na dinis kalibutan dinhi sa atong pagpuyo karon, wa man ta nag-operate as bodiless nga mga espiritu, wa ta nag-operate diha. Nag-operate as complete human beings, complete men and women nga nailawas og na espiritu. And ug unsay atong gihunahon na, unsay atong lihok sa espiritu, di man na makita except what is expressed by our bodies. Mao na nga our bodies is the concrete expression of our own selves. Mao na siya. Mao na nga ang paghalad sa atong lawas ngadto sa Ginoo. Sincero og tinuod gyud. Mao na siya ang atong spiritual act of worship. And then there is the second part. This is the negative aspect in verse 2, which is separation from evil. Nag-ingon sa verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you will then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Okay, so mo ni ang separation from evil nga side niya ang kalibutan nga matod pa sa Ephesians chapter 2 giyahan sa yawa, gigamhan sa yawa o mga prinsipyo sa yawa mo ay nagpasulabi unya ang sagulan pa aning mga tawhanon o makasasala nga pamaagi. So against ba sa Dios? Ingon ang Romans chapter 12 verse 2, separate inyong kaugalingon ana, ayaw mong apil ana, ayaw mong duyog sa kalibutanon o yawanon nga mga binuhatan. Now moingon ganitag yawanon nga mga pamaagi, wa na nagpasabot nga kanang outwardly makita na to nga perting mal dito ha, dili na bot ipasabot ana. Ang buta to ipasabot is kanang mga prinsipyo nga ang originator ba, ang tigdala o tig-influensya mao ang yawa. Mo na ibot ipasabot nato diha. Not necessarily nga maldito tan-awon, pwede man ang yawanon nga buhat, pwede ra man og pinasweet nga sulti, di ba? Kadaghan kayong mga nadaot nga mga kinabuhi tungod ana mga sweet kayo nga mga sulti ug mapasalig, di ba? Oh, testigo ka no. Uban ka ni ana, basig na apil ka sa mga sweet kayo nga mga pasalig, pero
ang nagpaluyo di ay nga panghuna-huna is yawan-on nga panghuna-huna, meaning gidala ka sa kadautan, gidala ka sa di maayo. So mo na nga it's not necessarily nga kanang gilad tan-awon or klaro kaayo nga dautan. Dunay pinasweet, pinahilom, pinahinay, ana ba. Pero ang pasabot ana is ang motivation dunay malisyoso nga tuyo nga gi push ba sa yawa nga maoy gamiton sa mga tao. So dili ta na kalibutanon mga yawan-on nga ba nga pamaagi o prinsipyo ari ta sa ato ta sa number 1, di ba? Dedicate nato ang atong life nato sa Dios. Pero kini mo ni ang separation from evil. Dili ta mo appeal, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. No? Mind, importante na. Daghan ko sa mga Kristohanon, ang huna-hunaon, heart. Which, biblically, ang heart, nag-involve na siya tanan. Pero mausahay po ang heart, gunato ron ang heart, pagbati, mo man ay atong huna-huna. Well, actually, sa Biblia, it's not simply pagbati ka ng heart. Heart is desisyon na siya sa katao na diha ang iyahang saktong panghuna-huna o desisyon na sa iyahang pagkatao. Mao na nga be transformed by the renewing of your mind. Giklaro diri nga sa atong hunahuna ato i-renew kay og sa ato karon do natay hunahuna, do natay pagbati, do natay lawas. Ang ato lawas mo man ay mo act out, no, mo man ay makita. Pero asa man gikan ang atong mga motivation o ang magiya gikan ang mga guide nato ana. Kinahanglan gikan sa sakto nga hunahuna, kanang hunahuna nga gi-transform, gi-renew dinhi. Unya dayon sakto ang atong pagtuo, sakto atong gustong buhaton. Unya usahay ang atong pagbati mo kuan ba murag reklamo ba. Atong pagbati murag di ganahan, no. Dili nato tagaag chance nga pagbati nga sayop mo ay mo mangulo na to, kundi ang sakto nga panghunahuna nga gi-renew, gi-transform sa Ginoo. Mao na siya kinahanglan mo guide sa atong pagbati, dili kay atong pagbati mo guide sa atong panghunahuna. Kining assuming nga atong panghunahuna sakto, no, kaning na-transform, kanang na-renew. So mao na siya unya ang atong saktong panghunahuna gi-control ang pagbati aron mahimong sakto sumala sa pagtulunan sa Ginoo. Mao na siya mogawas sa atong lawas binuhatan sa atong kamot, sa atong mata, sa atong baba, tanan. Mao na nindot kay nag-ingon ba ang Ginoo nga out of the abundance of the heart to the mouth speak. So gikan sa kinasuluran nato mogawas. So hinaot nga magiyahan na siya sa sakto nga panghuna-huna. Unsaon man nato na pag renew sa atong mind, kani giingon diri ba, be transformed by the renewing of your mind. Kay di man maayo ning atong hunahuna, kinahanglan i-transform man unsaon man na, by the renewing of your mind, ipa-renew sa Espiritu Santo. Nya unsa may gamiton sa Espiritu Santo pag renew ana, ang pulong sa Dios. Mo na nga ang tawo nga dili magtagad sa pulong sa Dios, di magtuon, di magbasa sa pulong sa Dios, lisod kay ma-transform ang mind. Ang iyang unahuna pangkalibutan lang gihapon bisan pag unsaon ka espirituhanon, no, so called ang iyang gipangsulti, pero basta dili siya tigtuon sa pulong sa Dios, dili siya tig paminaw, tig pamalandong sa pulong sa Dios, no, kuan lisod yung kayo mailad na ta usahay. Ang importante nga ang saktong paagi nga ma-transform ug ma-renew ang atong mga una mao nga atong punon kini sa pulong sa Dios. Pamalandongan ang pulong sa Dios sa sakto nga pagtulon-an, sakto paagi dili ng mga sayop. Unya, kung mahitabo na ang atong mga binuhatan, atong mga tinguha, dili na para sa kalibutan og sa yutan-on lang nga pangibog, kundi sumala na sa desire sa Dios, kay ang iyang pulong mao man na ang
tudlo ka nato kung unsay iyang kabubuton. So sumala na sa kabubuton sa Dios. Okay? So unsa toy positive aspect sa sanctification or pagkabalaan? Ang positive aspect, dedication to God. Unsay negative aspect, kining separation from evil. Mao na siya ang ato nga kahulugan sa pagkabalaan o sanctification. Now, 1 Peter chapter 1 verse 15, but just as He who called you is holy, murag doon ako na kuan, mabasa. Nabasa din ako. Abi na ko mabasa na ko ang Hebrews chapter 12. Arita sa balik tanaw, 1 Peter chapter 1 verse 15. But just as He who called you, kinsa man ni? Ang Dios. Just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Sa mga ang Diyos balaan, mingon siya nga kinahanglan magbalaan kamo. Now, saan nato na pagtuman? How are we to obey the command to be holy? It is not by our own selves, but by the power of the Holy Spirit. Kung naningkamot ka, ato gining paningkamutan, ato ning paningahaon, ani na, mao ni ato buhaton. Unya sa imo ra kaugalingong paningkamot, dili ka magsilbi na. Kay di na mahimo. It is not by might nor by power but by the Spirit of God. Nauna nga ang importante motugyan ta sa atong kinabuhi sa Espiritu Santo. So ang atong paningkamot dili atong kaugalingon kundi paningkamot nga gi-engender nato na gi-inspire sa Espiritu Santo nga mo'y naghatag po nato og espirituhanon nga kusog alang sa pagkabalaan. Now, how does sanctification become real in the believer's life? Unsaon na ni pag kanang matinuod gid ba? Kaysa ibutang nato sa tinuoray lang ug wa pa ta des Ginoo. Di man kita balaan. Naa man nato ang pagpakasala. Gikaligut-gutan sa Ginoo ba? Matod pa sa Biblia, children of wrath. Pero sa diha nga nahimo kang Kristohanon, nahimo na kang children of blessing para sa Ginoo. Pero sa unsa paagi nahitabo na? How does sanctification become real in the believer's life? One, ang primero kining union with Christ. Nahiusa ta uban kang Kristo. By knowing, kinahanglan ato ginang pinaagis pagtuo, atong batunan ang kamatuoran nga ang magtotoo is identified with Christ in His death and resurrection. Di ba ito naman ang gisgutan when we talk sa water baptism? Nagisgutan ni ana. In other words, Christ's sanctification becomes the believer's sanctification. Ang pagkabalaan dili ato. Di ta mo ato sa Dios unya ato ipresenta tong excuse me. Dili unya ipresenta nato sa Dios ang atong pagkabalaan. Kay wa man tay atong pagkabalaan. Asa man daygat gikan atong pagkabalaan? It is Christ. Mubalik ta ang atong union with Christ, our identification with Christ. Sa dihang na in Christ ta, ang sinulat ni Apostol Pablo, daghan kay na siya in Christ. Importante kay na. That is union with Christ, identification with Christ. Sa dihang na in Christ ta, ang atong kasalanan sa puwera na giwagtang, gipulihan og pagkabalaan o pagkamataron ni Kristo mo nang inikatubang nato sa Dios. Dili ta nagatubang nga kitara, kun dili nagatubang ta nga gitabonan ni Kristo. Ana unya ang nakita mo ang iyang pagkabalaan, ang iyang sanctification. In 1 Corinthians 1:30, wala man ako malista diri ang bersikulo, pero nag-ingon diha, Christ is our sanctification. Si Kristo mao ang atong pagkabalaan. So mao na siya. Christ's sanctification becomes the believer's sanctification because we are united with Christ. We are identified with Christ. Mao na atong gisgutan katong sa matter of water baptism. Romans chapter 6 verse 2 nag-ingon, by no means we died to sin, how can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Diha ang atong pagkadugtong sa Ginoo. So, ang una natong buhaton is
Union with Christ. Dili man na ato trabaho, buhat na sa Dios. Ang ato is ato lang gitugyan atong kaugalingon niya aron iya nang buhaton sa atong kinabuhi. And that is to repent of our sins, to entrust our lives to Jesus Christ. Muna itong buhaton. Ug wa pa na nimo mabuhat, buhatan na. Ug sa dihang imo nang buhaton ang pagkabalaan sa Ginoong Hesukristo mahimong imo. Amen. Pero doon na ikaduha. Kay kanang primero, objective na siya. Buhat na sa Ginoo o wa tay gihimo ana, nagpa-under lang ta ni Kristo. So muna siya ang gitawag nato sa theology og objective sanctification. Kini ikaduha, living by faith. Mao na ni siya ang kining pagkabalaan nga gihatag ni sa Dios kanato diha kang Kristo nga atong ihinay-hinay o kinabuhi sa to pa ang atong life i-pattern nato kay Jesus Christ. Sumala sa pulong sa Dios. So, the second thing is living by faith. By living our lives daily knowing that we are one with Christ. Ang katong gihatag niyang pagkabalaan ato tong sa matag adlaw atong kinabuhion pinagi sa paningkamot nato uban sa kusog sa Espiritu Santo. Galatians chapter 2:20 dinhi na ato makita ni no. I have been crucified with Christ and I no longer live but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Now, magunahon na magutang sa atong pagkinabuhi, ato-ato ang kinabuhi kita ra. Kana siya kinalibutan nun ang huna-huna. Di pa ta Kristohanon, mo na nahitabo, nagkinabuhi ta sa ato lang kaugalingon, sa atong kaugalingon kusog, paningkamot. Apan sa diha nga atong gihalad ang atong kinabuhi ni Kristo, anisud ta niya. We are in Christ now. Nadugtong na ta niya, united in Christ na ta, identified with Christ. Mo tong number 1, union with Christ. Mo na nga atong kinabuhi dili na ni ato. Ang atong pagkinabuhi dili na nga kita-kita ra. It is Christ who lives in us. O the life nga atong gikinabuhi bisan ato ning kinabuhi in the body, it is not ours but it is Christ's. Mo ni gitawag natong the Christ life. Ato nang hinumduman timan-an nato nas matag adlaw. Aron nga sa atong paglakaw ug sa atong buhaton magunahon na ta nga I am living this is Christ life. This is not mine anymore. Dili ni ako. Iyan ni Kristo. Mo na nga makatabang na nato, makagay na nato, makahatag na nato motivation sa pagsalikway sa dautan, kato ba separation from evil o paghalad sa atong kinabuhi ato sa Dios, dedication to God. Di ba sanctification man na siya? Muna ito buhaton sa matag adlaw nga aron mahinumdum ta nga dili na ni akong kinabuhi, iyan ni Kristo. So, we live by faith in the truth of our identification with Christ. Ito na ikatulo. Ang ikatulo is submission to the Spirit by submitting every part of us continually to the dominion of the Holy Spirit. Matagbahin na to, tibuok. Lawas og Espiritu gikan sa ulo ngadto sa lapalapa. Tanan natong mga tinguha, tanan natong mga paningkamot, tanan natong ambisyon o plano. Tanan nga kita itugyan na to, isumitar na to aron nga butan sa Espiritu Santo ang atong pagabuhaton. In other words, di na ta mag-decide ba nga kita-kita ra. Kay we do not belong to ourselves anymore. Di ba ang Biblia nag-ingon nga gipalit na ta pinaagi sa bililhon nga dugo ni Jesus Christ. We were bought with a price. The price is the blood of Jesus Christ. We do not belong to ourselves anymore. We belong to Christ. And this life that we have is no longer ours. Di ba? Bago pa lang natin gibasa. And so what we need to do is we submit to the Spirit nga iyang gibutang na to. Ang Ginoo nagbutang na to sa naghatag na to ni Espiritu Santo. Nga niya na to, mugiya na to, mo warning na to, mo ligo na to. And we submit to the Spirit because by submitting every part of ourselves continually to the dominion of the Spirit, sa pagbulutan sa Espiritu Santo,
No. Little by little we grow up to be more like the pattern of holiness or sanctification nga gihatag sa Dios kanato. Kinsa man ang pattern? Jesus Christ. Mao na ang giingon sa daghang mga magtutudlo nga the more we submit ourselves to the guidance of the Spirit, to the dominion of the Holy Spirit in all that we do, the more we become Christ-like. Christ-like. Christ-likeness. Mao na siya goal sa atong sanctification, to become more like Christ. Mao man nagiingon in Romans chapter 8 that he might be the firstborn among many brethren. Siya nga mao mahimo natong tumong nga as he obeyed the Father perfectly and completely, so kita usab makakat-on ni ana, we do also the same nga iyang gihimo. Romans chapter 8 verse 13 unsa may giingon, for if you live according to the sinful nature, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Now, kini siya, mao ni ang atong paningkamot, mao ni ang atong paninguha. Mao ni ang atong paninguha kinahanglan doon na kay desisyon. Akong i-submitar ang akong lawas, alagog espiritu sa pagdumala sa Espiritu Santo. Need to have a decision. I will submit all I am and all I have, body, soul, and spirit, to the dominion of the Holy Spirit. Put to death the misdeeds of the body. Dili na ta mag-apil-apil ana. So kini buhaton nimo, imo ning trabaho, imo ning desisyon, imo ning, no. Ayo pa isi-isi diha nga mura lang ka og nagsakay baruto nga bahala nag-asa ianod, no. Kinahanglan mo bugsay ka padong sa sakto nga kinabuhi sa pagkabalaan ngadto sa Dios. Gitagaan nata ni ana, gitagaan tag bugsay, gitagaan tag sakayan aron naapag Espiritu Santo nga motabang nato. Dili ta mag pasagad ana. No? Ayaw gyud. Ngano man. Tungod kay mao ni importante. Kinahanglan submit yourself to the Spirit of God. Romans chapter 6 verse 12, therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. Sa una, ako lang ni sumpayan kay mo may giingon wa na ako isuwat ang sunod nga mga bersikulo. Previously, ang atong mga parts sa atong lawas gi-offer nato aron mahimong instruments of unrighteousness. Buhat sa pagkadaotan karon nga iya na ta ni Kristo, iya na tang giluwas, gibalaan, gibutangan sa Espiritu Santo sa sulod nato. Now, ang atong mga parts of our body ato nang i-offer as instruments of righteousness. Bali na ba kay kaniadto, no? Dili na para sa una. Iya na ta ni Kristo. So let us offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. Muna mao ni nga ato ning giingon og mo kooperar ta sa lihok sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao ni ato buhaton. Lalaygon ang ngalan sa Ginoo.